tumawag ang anak ko ng 1:00 ng madaling araw. "Papa, buksan mo ako. Malamig sa labas," sabi niya. Nanginginig ang boses. Hindi sana ito kakaiba kung si Carla ay hindi papatay ng 4 na taon. Ako'y nanatiling nakapako sa tabi ng pinto habang ang telepono ay patuloy na nanginginig sa dilim. At bago ako magpatuloy, may hihilingin lang ako sa inyo. Kung nakikinig kayo sa kwentong ito sa inyong cellphone, paki-like at subscribe naman. Manatili kayo hanggang sa huli at sabihin sa akin sa comments kung saang lungsod kayo nakikinig para malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng isasalaysay ko. Dahil nagsimula ang lahat ng tumunog ang telepono namin nang eksaktong tumama ang 1:00 sa lumang orasan sa dingding na sinira ang katahimikan ng malungkot nitong kampana. Ako'y 62 taong gulang na at sa edad na iyon, nagigising ka lang sa hating gabi para pumunta sa banyo, hindi para may tumawag sa telepono. Imunulat ko ang aking mga mata, malakas ang tibok ng puso ko, madilim ang silid. Ang ilaw sa bedside table ay halos guhit lang ang nagagawa sa mga anino sa dingding at sa labas ay umuulan. Naririnig ko ang mahinang patak ng tubig sa bubong. Iniunat ko ang kamay ko, hinanap ang salamin ko sa mesita at tumayo ako ng paika-ika habang nagrereklamo ang aking mga tuhod. Muling tumunog ang telepono at mas mabilis na para bang nawawala ng pasensya ang tao sa kabilang linya. "Parating na," bulong ko ng walang boses, habang tinatawid ang pasilyo papunta sa sala. Nag-iisa sa napakalaking bahay na iyon, simula nang mamatay ang asawa kong si Elena 5 taon na. Ang nakalipas at ang anak kong si Carla, 4 na taon na. Inabot ko ang puting handset na nakasabit sa dingding malapit sa telebisyon. Huminto ang ring 1 segundo bago ko mahawakan at nang malapit na akong bumuntong hininga sa ginhawa, muling tumunog ito, matalim, at dumikit sa tainga ko. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga daliri. Inangat ko. "Hello?" Paos ang boses ko. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang malayong ulan lang ang naririnig, na para bang nakakonekta ang telepono sa kalangitan. Pagkatapos, napakahina, nagsalita ang isang babae. "Papa." Ako'y nanigas. Ang malambing na boses na iyon na may bahagyang pagkabali sa dulo ng mga salita ay pareho ng boses na dati ay tumatawag sa akin mula sa kusina. "Papi." Boses iyon ni Carla. Naramdaman ko ang lamig na bumaba sa batok ko. "Sino ito?" tanong ko, sinisikap na maging makatuwiran. "Sino ka?" "Papa, ako ito," bulong niya. "Papa, buksan mo ang pinto. Malamig sa labas." Ang aking mga binti ay naging basahan. Musika. Naisip ko na baka isa itong panaginip, isang masamang biro, o ang patunay na tuluyan na akong nawawala sa katinuan, gaya ng minsan kong ikinakatakot sa sarili kong panalangin. "Huwag kang maglaro niyan." Musika. Sabi ko ng dahan-dahan, sinisikap na patatagin ang boses ko. Ang anak ko ay patay na ng 4 na taon. Sa kabilang linya, narinig ang malalim at pigil na paghinga. Pagkatapos, sinabi ng boses ang isang pangungusap na pumunit sa lahat ng aking alaala. "Papa, kapag takot tayo sa dilim, sindihan natin ang ilaw sa loob ng puso." Huminto ang mundo. Kaming dalawa lang ang nakaimbento ng linyang iyon. Isang gabi na nawalan ng kuryente at si Carla, maliit pa, ay umiiyak sa dilim. Mula noon, sa tuwing matatakot ako, iyon ang inuulit ko. Hindi ko iyon sinabi kahit kanino. Hindi ko iyon isinulat kahit saan. "Ano? Ano? Sino ka?" Halos hindi na lumalabas ang boses ko. "Papa, si Carla ito." Musika sagot ng boses ng may katiyakan na masakit. Nilalamig ako. "Pakiusap, buksan mo ang pinto." Tumingin ako sa entrance. Mula sa sala, kitang-kita ko ang silweta ng frame ng pangunahing pinto. Pakiramdam ko ay may humihila sa akin doon. Ang aking mga paa ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa, nakadikit ang handset sa tainga ko. "Kung ikaw si Carla," bulong ko, "sabihin mo sa akin kung anong kulay ang una mong payong." Nagkaroon ng maikling katahimikan at pagkatapos ay sumagot siya nang walang pag-aalinlangan. "Asul." Naramdaman kong nawawalan ako ng hininga.
Isang maliit na asul na payong na binili mo sa palengke ng San Miguel. Noong pagkakataong iyon, umuwi tayo na basang-basa dahil nakalimutan mong magdala ng payong. Nagalit ka sa sarili mo, pero tawa ako ng tawa. Halos mahulog ang telepono ko. Ang alaalang iyon ay masyadong tiyak. Hindi ko iyon sinabi kahit kanino. Narating ko ang pinto. Ang ilaw sa sala ay bahagya lang na nagpapaliwanag sa kahoy habang patay ang ilaw sa porch. Inilagay ko ang kamay ko sa doorknob. "Nasaan ka ngayon?" Tanong ko sa mahinang boses. "Nandito, sa harap ng bahay," sagot niya. At ang kanyang boses ay tila nagmula sa dalawang lugar ng sabay. Mula sa handset at napakahina, musika, mula sa kabilang panig ng pinto. "Pakiusap, buksan mo ako." Hindi ko na kaya ang lamig. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono at inilapag sa mesita. Ang puso ko ay humahampas sa aking sentido. Yumuko ako at tumingin sa peephole. Nakita ko siya. Nakatayo si Carla sa ilalim ng ambon, basang-basa. Ang itim niyang buhok ay basta-basta na lang tinali. Ang gray jacket na madalas niyang gamitin ay nakadikit sa katawan niya. Ang mukha niya ay maputla, pero iyon ang mukha na kabisado ko. Ang mukha na tinitingnan ko araw-araw sa mga larawan, sa panaginip at sa lapida sa sementeryo. Inangat niya ang ulo niya. Eksaktong sa peephole na para bang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Nagtagpo ang aming mga mata sa maliit na bilog ng salamin. Ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang manipis na ngiti, ang ngiti na ginagamit niya para pakalmahin ako noong bata pa siya. Nakita kong bumubulong siya ng walang tunog. "Papa." Kahit hindi ko siya narinig, alam ko ang sinasabi niya. "Papa, nakatago pa rin ang sulat ko sa likod ng larawan ng kasal mo, di ba?" Umurong ako ng isang hakbang at tumama sa dingding. Ang sulat, isang maliit na nota na sinulat niya noong elementary at itinago sa likod ng frame ng larawan ng kasal ko. Kay Elena, kaming dalawa lang ang nakakaalam niyan. Walang ibang makakaalam ng detalyeng iyon. Naghanap ako ng mahahawakan. Sunod-sunod ang paghinga ko, masikip ang dibdib ko. Sa labas, ang figura na iyon, anuman iyon, ay kumatok ng mahina sa pinto. Sa parehong ritmo na ginagamit niya kapag huli siyang umuwi at takot siyang pagalitan ko. Tok, tok, tok. "Papa, buksan mo na." Pakiusap. Ang boses ay tila tumatagos sa kahoy. Ang mga luha ay dumadaloy sa aking pisngi. Ang nostalgia at takot ay naghalo sa isang buhol. Paanong posible na ang anak na inilibing ko ng 4 na taon ay nakatayo sa aking porch? Nanatili akong walang kibo sa loob ng ilang segundo na tila walang hanggan at sa huli, ginawa ko ang tanging naisip ko. Pinihit ko ang susi, umingit ang pinto, at binuksan ko lang ng kaunting sentimetro. Sa kabilang panig, hangin lang ng gabi, malamig at mamasa-masa. Pigil ang hininga ko sa likod ng siwang. Pumasok ang hangin na may amoy ng basang lupa. Walang tao, ni si Carla, musika ni sinuman. Tanging ang madilim na patio lang, ang ambon at ang mga dahon ng puno sa patio na dahan-dahang gumagalaw. "Carla," bulong ko. Walang sumagot. Wala nang kumatok. Tumahimik ang telepono sa mesita. Isinara ko ulit ang pinto nang nanginginig ang mga kamay. Ikinandado ko ng 2 beses na para bang maaari kong ikulong sa labas ang takot. Nag-aapoy ang dibdib ko. Sumandal ako sa leaf ng pinto. Sinisikap na makabawi ng hininga. Baka panaginip lang, naisip ko. Siguro gising ako, pero ang isip ko ay nawawala pa rin sa bangungot. Bumalik ako sa silid tulugan. Ang orasan ay patuloy na nagmamarka ng walang pagbabago. Bawat segundo, mas maingay kaysa dati. Umupo ako sa gilid ng kama, bukas ang ilaw, nakatingin ng walang nakikita sa cabinet. Hindi ko alam kung anong oras ako dinaig ng pagtulog dahil sa pagod. Pagsapit ng umaga, tinamaan ng sinag ng araw na tumatagos sa kurtina ang aking mga mata. Mabigat ang ulo ko, tense ang leeg ko, at may kakaibang pakiramdam, pinaghalong pagod at pagkabalisa. Sa isang iglap, gusto kong maniwala na ang lahat ay isang mahaba at nakakalitong panaginip hanggang sa binuksan ko ang pinto sa kalye. Nang ipihit ko ang susi, pumasok ang malamig na hangin ng umaga na may amoy ng basang lupa at labi ng ulan. Ibinaba ko ang tingin ko sa sahig ng porch.
May mga bakas ng basa na yapak sa tile, maliliit na yapak, nakayapak, na para bang may isang taong matagal nang nakatayo sa harap ng pinto, nanginginig sa lamig. Mahigpit akong kumapit sa frame para hindi ako matumba. Muling nagsimula ang mabilis na takbo ng puso ko. Ang mga yapak ay humaba ng bahagya, papunta sa gate at nawala kung saan tuyo na ang lupa. Sa doorknob, nakita ko ang bahagyang marka ng basang kamay na nagpaitim sa kahoy. Napalunok ako ng laway. Kung panaginip lang ang lahat, bakit may mga yapak pa? Ernie, kailangan mo lang matulog, sabi ko ng malakas. Ginagamit ang sarili kong pangalan na parang pinapagalitan ako ng nanay ko. Matanda ka na, masyado kang nag-iisip. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nakikita mo. Pero, gayon pa man, hindi nawawala ang lamig sa batok ko. Bandang 9:00, tumunog ang bell ng gate. Nagulat ako at tumingin musika sa bintana. Si Ka Roger pala, ang kapitbahay namin, na ang tela ng kanyang pajama ay nakabalot pa rin sa kanyang baywang at ang cap ay nakatagilid. Sa tabi niya ay si Aling Tessie, may hawak na plastic bag. Lumabas ako sa porch, sinisikap ng ngumiti. Magandang umaga, Ka Roger. Aling Tessie, bati ko. Magandang umaga, Manong Ernie, sagot niya. Ayos lang ba kayo? Kagabi, nakita ko ang ilaw sa sala nyo na nakabukas ng alauna. May nangyari ba? Sinabi kong nakalimutan kong patayin at wala lang. Nahihirapan lang akong matulog, dagdag ko. Huwag kang masyadong mag-isip, payo ni Ka Roger. Sa edad natin, kung patuloy kang mag-iisip, magkakasakit ka lang. Dinalhan ko kayo ng saging mula sa bayan. Inabot niya ang bag at nagpasalamat ako. Inanyayahan silang pumasok saglit kahit na ang mga mata ko ay pabalik-balik sa mga yapak sa porch na halos nabura na dahil sa pagkatuyo. Umupo ako kasama sila sa sala sa mga upuan na wicker pero hindi ko napigilan ang sarili ko ng matagal. Tinitigan ako ni Aling Tessie. Ernie, bakit ka napakaputla? Tanong niya. May nangyari ba? Nag-alinlangan ako saglit at hindi ko alam kung bakit nagsimula akong magsalita. Hindi ko sinabi ang lahat. Pero marami. Ang tawag sa alauna, ang boses na katulad ni Carla, ang mga katok sa pinto. Baka napakalakas lang ng panaginip kaya nadala mo sa pagising, sabi ni Ka Roger. Sinisikap na pakalmahin ako. Minsan nangyayari sa akin iyan. Napapanaginipan ko na buhay ang nanay ko at paggising ko. Naamoy ko siya sa unan. Nostalgia lang iyan. Tumango si Aling Tessie. Magdasal kayo, Manong Ernie. Payo niya. Hilingin niyo sa Diyos na pakalmahin ang puso niyo at kung kailangan, pumunta kayo sa psychologist para mas mapayapa kayo. Makakabuti sa inyo ang makipag-usap. Ngumiti ako. Kahit na sa loob, hindi ako naniniwala nang lubusan sa kanilang mga salita. Nagpaalam kami ng magalang at nang sumara muli ang gate, bumalik ang katahimikan sa bahay. Ang mga yapak sa porch ay tuluyan nang nawala, musika tuyo, na para bang naglaho ang gabi. Tanghali, dumating si Jerome, ang manugang ko. Huminto ang puting kotse niya sa harap ng bahay. Bumaba siya na may light blue na shirt na perpektong plansado, pantalon, at ang hindi mapaghihiwalay na crossbody briefcase, nakasuklay pabalik ang buhok. Ang mukha ay tahimik, mabait, masyadong perpekto. Magandang hapon, Bienan, sabi niya nang makipagkamay sa akin. Pasensya na at hindi ako nagpaalam. May pasyente na nagkansela at sinamantala ko na dumaan para bisitahin kayo. Pinapasok ko siya. Puno ng diskretong pabango ang sala. Sa dingding, nakatingin sa amin ang larawan ng kasal ni na Carla at Jerome. Nakangiti siya, may kamay siya sa balikat nito. Sinabi ni Ka Roger na hindi kayo nakakatulog. Komento niya habang nakaupo sa harap ko. Anong nangyari? Nag-alinlangan ako, pero natapos ko ring isalaysay ang kwento, ngayon ay mas detalyado. Ang lihim na pangungusap, ang pangitain sa pinto. Ang mukha ni Jerome ay halos hindi nagbago. Minsan siyang tumatango na para bang nagtatala ng mga hindi nakikita. Masyado pa rin kayong nasasaktan, sabi niya sa huli. Gamit ang boses na ginagamit niya sa telebisyon kapag nagbibigay siya ng interview bilang psychologist. Normal iyan. Ang utak ay maaaring lumikha ng maraming bagay kapag ikaw ay nangungulila at nakakaramdam ng pagkakasala.
Hindi ako naghahalucinate, Jerome, bulong ko. Nandoon ang mga yapak. Siguro kapitbahay lang o batang dumaan ng nakayapak, sagot niya. Pero ang tungkol sa tawag, sa tingin ko, ay pinaghalong mga alaala na lumalabas. Napakalapit ninyo ni Carla sa isa't isa at namatay siya ng hindi inaasahan. Hindi pa kayo tapos makipagkasundo sa pagkakasala na iyon. Tiningnan ko siya. Hindi alam kung dapat ba akong ma-offend o naiintindihan. Tingnan niyo, Bienan, patuloy niya. Maari ko kayong tulungan, hindi bilang manugang, kundi bilang psychologist. Pumunta kayo sa klinika. Mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi ito nangangahulugang baliw kayo. Nangangahulugan lang na hindi niyo kailangang dalhin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ayoko na punuin niyo ako ng mga kakaibang gamot. Mabilis kong sagot. Ngumiti siya. Magsimula lang tayo sa pag-uusap. Kung kailangan, ipapakilala ko kayo sa isang psychiatrist na nirerespeto ko, pero step by step. Naglabas siya ng notebook at may isinulat. Bukas ng 3:00, hihintayin ko kayo. Nireserve ko na ang oras na yon. Pumayag ako bilang formalidad. Pagkatapos mag-usap ng saglit tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, nagpaalam siya. Bago umalis, hinawakan niya ang frame ng larawan ni Carla. Nangungulila ako sa kanya gaya ninyo, bulong niya. Ako rin, nasabi ko. Nang isara niya ang pinto, napuno ang bahay ng mabigat na katahimikan na iniiwan ng isang taong tila mabait, pero dinadala ang hangin kasama niya. Para maabala ang sarili ko, sinimulan kong ayusin ang shelf sa sala. Matagal na rin akong hindi naglilinis ng seryoso. Inilabas ko ang ilang lumang libro. Bigla, tumagilid ang isang tumpok at may nahulog mula sa loob. Isa itong kulay cream na envelope, medyo naninilaw. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Agad kong nakilala ang sulat kamay sa harap. Para kay Papa, huwag kang magagalit hanggang matapos mong basahin. Ang sulat kamay ni Carla. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob ay may nakatiklop na papel na may petsa 2 linggo bago ang aksidente. Puno ng pahina ang nakatagilid na sulat ng aking anak. Nagsimula ito ng ganito. Papa, hindi ko alam kung kanino ako magsasabi. Natatakot ako na baka magalit ka, pero mas natatakot ako na manatiling tahimik. Napalunok ako ng laway at nagpatuloy sa pagbabasa. Sinabi ni Carla na naniniwala siyang niloloko siya ni Jerome, na masyado siyang malapit sa isang pasyente, isang babae na madalas pumunta sa klinik. Sabi niya, huli itong umuuwi, minsan nagsisinungaling sa mga schedule, na kapag tinatanong niya, nagagalit ito at inaakusahan siyang nag-e-exaggerate, nagsiselos at walang tiwala. Natatakot ako, Papa, isinulat niya. Mas lalo niya akong kinokontrol. Ayaw niyang pumupunta ako sa bahay niyo. Sabi niya, pinahihina niyo ako na ginagawa niyo akong dependent. Ayaw niyang magtrabaho ako sa labas, na sapat na ang bahay. Kung sakaling may mangyari sa akin pakiusap, huwag mong paniwalaan ang lahat ng sasabihin ni Oo, Papa. Isinara ko ang sulat nang nanginginig ang kamay ko. Ang mundo sa paligid ko ay tila lumiit. Masakit huminga. Ang pagkakasala ay humampas sa akin ng paulit-ulit. Palagi kong inisip na mabuti si Jerome, maasikaso, matulungin, handang maghatid sa akin sa ospital. Palagi kong inisip na masyadong sensitibo si Carla, masyadong walang tiwala, at iniwan ako ng anak ko ng senyales na hindi ko nakita dahil hindi ko kailanman inalis ang mga librong iyon. Tumingala ako sa larawan ng kanilang kasal. Ang kilos niya na palagi kong binabasa bilang pag-ibig ay biglang naging iba. Ang cellphone ay nanginginig sa mesita. Isang message mula kay Jerome. Bienan, bukas ng 3:00. Huwag mong kalimutan. Hihintayin kita sa klinik. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Nasa isip ko ang boses ni Carla sa sulat at ang boses noong madaling araw na nagsasabing, huwag kang magtitiwala kay Jerome. Masyadong maraming coincidence para tawagin itong pagkakataon. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Carla, naramdaman ko na may hindi talaga tama at hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko ito nakikita. Hindi ako mapakali sa bahay. Ang ulo ko ay umuugong sa mga pangungusap ng aking anak. Kung sakaling may mangyari sa akin,
Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sasabihin ni Jerome. Nang hapong iyon, nagpasya akong pumunta sa sementeryo. Ang kalangitan ng Quezon City ay makulimlim pero hindi umuulan. Ang malamig na hangin na tipikal ng mataas na lugar ay tumatama sa mukha ko. Sumakay ako sa bus at pagkatapos ay naglakad sa mga hilera ng libingan hanggang sa kay Carla na nasa dulo, malapit sa isang puno ng frangipani, isang puno ng matatamis na bulaklak. Tumayo ako sa harap ng lapida. Ang pangalan niya ay malinaw na nakaukit. Sa ilalim, ang petsa ng kapanganakan at ang petsa ng kamatayan na masakit pa rin na parang saksak sa tuwing tinitingnan ko. Carla, bulong ko, kung galit ka pa rin sa akin, may karapatan ka, pero huwag mo akong pahirapan ng ganito. Yumuko ako para ayusin ang mga kupas na plastik na bulaklak sa maliit na vase. Pagkatapos, may nakita ako sa paanan ng libingan, isang maliit at lumang manika na may kupas na pulang damit. Agad ko itong nakilala. Iyon ang manika na mayroon si Carla noong bata pa siya. Ang manika na sinasabi niyang kailangang manatili sa bahay kasama ko dahil ligtas ito roon. Simula nang mamatay siya, inilagay ko iyon sa isang kahon ng mga alaala sa cabinet. Hindi ko kailanman dinala iyon sa sementeryo. Naramdaman kong nasikipan ang lalamunan ko. Imposible, bulong ko. Halos tumakbo ako pabalik sa bahay. Pagkapasok ko, dumiretso ako sa cabinet sa silid tulugan. Ibinaba ko ang plastic box kung saan ko inilalagay ang mga gamit ni Carla. Damit ng sanggol, report card noong elementary, birthday card. Hinalo ko ang lahat. Wala ang manika na may pulang damit. Bumagsak ako sa sahig na kaluhod, hirap huminga. Kung hindi ako ang naglabas niyan, sino ang pumunta sa kahon na iyon? Hindi kailanman nagpakita ng interes si Jerome sa mga bagay na iyon. Ang ibang tao ay walang access, o baka si Carla iyon, ang nagsasabi sa telepono na nakulong siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang malakas na katok sa pinto ng kalye ang nagpatalon sa akin. Tito Ernie, tawag ng isang boses ng lalaki. Ako ito, Marco. Bigla kong naalaala. Nangako siyang kung sakaling magkatrabaho siya malapit, dadalaw siya sa akin. Nagbukas ako. Siya pala ang pamangkin ko, anak ng nakababata kong kapatid. Denim jacket, itim na backpack, medyo magulo ang buhok. Marami siyang pagkakahawig sa itsura ng kapatid ko nung bata pa siya. Hello, Tito, ngumiti siya. Pasensya na at biglaan ang pagdating ko. May ginagawa akong note sa radyo dito lang sa malapit at naisip kong dumaan. Pinapasok ko siya sa sala. Inilapag niya ang backpack at umupo. Ang mga mata niya ay dumiretso sa larawan ni Carla sa dingding. Naaapektuhan pa rin ako na makita siya riyan, sabi niya. Parang kahapon lang. Tinuturuan niya ako kung paano gumawa ng summary para sa eskwelahan. Ngumiti lang ako. Kapareho mo ang pananalita ng tatay mo, komento ko. Mahina siyang tumawa. Pagkatapos mag-usap ng saglit tungkol sa mga simpleng bagay, natapos ko ring sabihin sa kanya ang nangyayari. Ang tawag sa alauna, ang boses ni Carla, ang mga yapak, ang manika, ang sulat. Naging seryoso ang mukha ni Marco. Tito, sabi niya ng dahan-dahan. Ang tunog nito ay tulad ng mga case na ikinukwento ko sa podcast. Mga kwento na tila normal na aksidente, pero may nakatago sa ilalim. Naniniwala ka bang hindi aksidente ang pagkamatay ni Carla? Tanong ko. Kailangang mag-ingat, sagot niya. Ayoko mag-akusa ng walang ebidensya, pero napakalinaw ng sulat. Nagduda siya ng infidelity. Nag-usap siya tungkol sa control at manipulation. Red flag yan. At saka, si Jerome ay psychologist, isang mabuting tao, edukado, matulungin, sabi ko dahil sa gawi. Dahil lang psychologist siya, Tito, putol niya sa akin. Alam niya kung paano hawakan ang isip ng iba. Alam niya ang sasabihin para maniwala ang lahat sa kanya. Bumuntong hininga ako ng malalim. Kaya anong gagawin ko? May files ba kayo ng aksidente, newspaper clippings, reports, musika, kahit ano? Tanong niya. Tumango ako. Pumunta ako sa silid tulugan at bumalik na may brown folder na nakalagay sa isang drawer, photocopies ng mga press note, ang police report, ilang larawan na palagi kong kinamumuhian tingnan.
Inilatag ni Marco ang mga ito sa mesa. Mabilis ang mata niya mula sa isang papel patungo sa isa pa. Tingnan niyo ito, tinuro niya ang isang balita. Sabi rito na may nakita silang kakaibang marka ng preno sa pinangyarihan at hindi umandar ang airbag ng dapat sana. Noong una, nabasa ko yan pero hindi ko naunawaan, inamin ko. Ang sabi ng pulis ay possible system failure at iyon na, paglalagom ni Marco. Pero sa maraming case na naimbestigahan ko, sinasadya na i-deactivate ang airbag. Isang trick iyan na madalas gamitin kapag gusto ng isang tao na magmukhang aksidente ang isang banggaan. Napatindig ang balahibo ko. Naniniwala ka bang kayang gawin yon ni Jerome? Bulong ko. Hindi ko sinabi iyan, sagot niya. Sinasabi ko lang na hindi natin maaaring isantabi ang lahat. Kapag may infidelity, control, kapangyarihan at pera, may motibo. Tiningnan ko ang black and white na larawan ng kotse ni Carla, wasak sa gilid ng kalsada, sunog sa isang panig. Naramdaman kong nasusuka ako. Tutulungan mo ba akong mag-imbestiga? Tanong ko ng napakahina. Siyempre, musika sagot niya ng may katiyakan. Higit pa sa case, ito ay para kay Carla at para sa inyo. Musika. Nang hapong iyon, sinimulan ni Marco na tawagan ang kanyang mga kontak, mga kaibigan na nagtatrabaho sa lokal na media, isang dating kasamahan na nag-practice sa istasyon ng pulisya. Naghanap din siya ng mga lumang balita sa internet mula sa kanyang laptop. Ayan na, sabi niya, tinuturo ang screen. Naisip ng pulisya na magpatuloy sa pag-iimbestiga, pero hindi nagsampa ng kaso ang pamilya at tinanggap ng asawa ang report. Iyon na yon. Naalala ko ang mga araw na iyon, masyado akong wasak para mag-isip ng kahit ano. Si Jerome ang nag-asikaso sa lahat. Pumirma lang ako ng mga papel. Magagabi na nang umalis si Marco, nangako siyang babalik na may mas maraming impormasyon. Kung may mangyari, tawagan niyo ako. Huwag kayong mag-iisa, sabi niya bago sumakay sa motorsiklo. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Hindi na lang kalungkutan ang naramdaman ko, kundi pati na rin galit na nag-aapoy sa loob ko, laban kay Jerome, laban sa sarili ko, laban sa lahat ng nagkumbinsi sa akin na isang simpleng kamalasan lang ang nangyari. Nang gabing iyon, imposibleng matulog. Nagpapabalik-balik ako sa kama, iniisip ang sementeryo, ang manika, ang sulat, ang preno, ang airbag. Tiningnan ko ang orasan. 12:58 na. 2 minuto bago mag-alauna. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang landline phone sa mesita ng sala mula sa madilim na pasilyo. Noong nakaraang gabi, ang ring nito ay parang sigaw sa akin. Imposible, bulong ko. Hindi na ito mangyayari ulit. Nag-alauna ang orasan. Pagkatapos noon, nagsimulang tumunog ang telepono, sinira ang katahimikan. Halos matumba ako sa gulat. Nanghihina ang mga tuhod ko, pero pinilit kong maglakad ng mabilis sa pasilyo, hingal na hingal. Kinuha ko ito gamit ang nanginginig na kamay ko. Hello, Papa. Boses ulit ni Carla. Musika. Mas mahina, mas paos, na para bang galing sa malayong lugar. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tanong ko na puno ng luha ang mata. Kung ikaw si Carla, bakit hindi ka nagpakita noong halos mabaliw ako 4 na taon na ang nakalipas? Bakit ngayon? Sa kabilang linya, narinig ang isang buntong hininga. Pasensya na, Papa, sabi niya. Nakulong ako. Hindi ako makabalik. Nakulong? Saan? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sagot niya, na para bang isang pangkaraniwan lang ang sinasabi niya. Hindi ako makaalis dahil may isang bagay dito na hindi pa nalulutas. May humahawak sa akin. Sino? Tanong ko, kahit na may pangalan na bumabaon sa ulo ko. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan at pagkatapos, halos parang bulong, sinabi niya, huwag kang magtitiwala kay Jerome. Ako'y natahimik. Naramdaman kong lumiit ang sala. Kung ikaw talaga si Carla, bigyan mo ako ng patunay. Sabi ko nang nanginginig pero matatag. Bigyan mo ako ng palatandaan. Matanda na ako. Hindi ko na kaya ang mga multo. Kailangan ko ng isang bagay na concrete. Sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Pumunta ka sa lugar kung saan ako ipinanganak, Papa. Bulong niya. Sa lugar kung saan mo ako unang nakita, may itinago sila doon. Musika.
Hanapin mo ang pangalan ko. Doon. Inisip ko ang maliit na health center kung saan ipinanganak ni Elena, ang asawa ko, si Carla, ilang dekada na ang nakalipas. Hihingi pa sana ako ng mas maraming detalye, pero biglang naputol ang tawag. Walang dial tone, tanging ang tik-tak lang ng orasan at ang sarili kong paghinga. Dahan-dahan kong inilapag ang handset, tiningnan ko ang pinto. May tukso akong pumunta at tingnan kung may tao sa labas, pero sa pagkakataong ito, hindi ako lumapit. Nang gabing iyon, musika gumawa ako ng desisyon. Kinabukasan, pupunta ako sa health center na iyon. Hindi na ako mananatiling tahimik. Kinabukasan ng umaga, masakit ang ulo ko na para bang binagyo. Pero nakagawa na ako ng desisyon. Kailalabas ko lang ng shower nang tumunog ang bell ng gate. Tiningnan ko sa bintana, nakaparada na ang puting kotse ni Jerome. Dumating siya ng mas maaga sa napagkasundo ang oras. Binuksan ko ang pinto. Nagpakita siya na mukhang perpekto gaya ng dati, na may beige shirt, briefcase sa balikat at isang kalkuladong ngiti. "Magandang umaga, Bienan," sabi niya. "Pasensya na kung abala ako ng ganito kaaga. Naalala ko kayo kagabi. Nag-alala ako." Tumango ako ng matigas. "Pumasok ka." Umupo siya sa harap ng larawan ni Carla. Ang mga mata niya ay huminto ng isang segundo roon at pagkatapos ay bumalik sa akin. "Mukhang pagod kayo," sabi niya. "Nananaginip ulit kayo." Gusto kong sabihin sa kanya na hindi iyon panaginip, na totoo iyon. Pero alam ko na kung saan hahantong ang diskusyon na iyon. Balik na naman sa usapin ng hallucination. Nanatili akong tahimik. "Seryoso ako sa konsultasyon sa klinika," giit niya. "Kailangan niyo ng isang ligtas na lugar para maglabas ng sama ng loob. Ni-reserve ko na ang oras ngayon ng 3:00. Kung gusto niyo, ihahatid ko na kayo mula rito." "Aalis ako ngayong umaga," sagot ko. "May mga bagay akong kailangang gawin." "Anong mga bagay?" tanong niya. Ang boses niya ay malambing pa rin, pero may banayad na tigas sa dulo ng mga salita. Hindi ako sumagot. Alam kong kung babanggitin ko ang health center, pagtatawanan lang niya ako. Ngumiti si Jerome, pero hindi ang mga mata niya. "Alam kong marami kayong iniisip, pero hindi kayo dapat umalis ng mag-isa ng malayo," musika sabi niya. "Kamakailan lang, muntik na kayong mahimatay sa palengke, naalala niyo ba? Nag-aalala ako." Ang tono niya ay parang isang ama na nagagalit sa isang bata, hindi isang manugang na nag-aalala para sa kanyang biyenan. Naramdaman ko ang bahagyang inis. "Matanda na ako, Jerome, pero hindi ako bata," sagot ko. "Ayoko kayong kontrolin," mabilis niyang sinabi. "Gusto ko lang na kayo ang natitirang pamilya ko, simula nang mawala si Carla. Kung may mangyari sa inyo," pinutol niya ang pangungusap at bumuntong hininga. "Sige, kung pipilitin niyo, hayaan niyo na lang akong ihatid kayo. Pagkatapos ay dadaan tayo sa klinika." Ang salitang hayaan niyo ay mas naging tunog na utos kaysa pakiusap. Tiningnan ko siya. Ang isang bahagi ko ay gustong salungatin siya. Ang isa ay masyadong pagod para makipag-away. "Sasabihin ko sa iyo mamaya," sabi ko sa huli. Gusto ko munang mag-almusal ng tahimik. Nanatiling tahimik si Jerome ng isang segundo at pagkatapos ay tumayo. "Sige, ayoko na kayong pilitin," pag-amin niya. "Pero isipin niyo ang alok ko. Kailangan niyo ng profesional na tulong, hindi lang nakakatakot na mga kwento na inilalagay ng pamangkin niyo sa podcast niya." Kumunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin yan?" "Marco ay mabait na bata," musika sagot niya. "Pero nabubuhay siya sa paghahanap ng mga case na iskandalo. Huwag niyo siyang hayaang gamitin kayo bilang material. Minsan, lumalabo ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at drama." Umalis siya pagkatapos. Nang isara niya ang pinto, naramdaman ko na mas lumawak ang bahay, pero mas lumamig din. Ang biyahe papunta sa health center ay biglang nawala sa isip ko. Hindi na kaya ng katawan ko na tawirin ang lungsod ng araw na iyon. Bago magtanghali, dumating ulit si Marco. Sa pagkakataong ito, dala niya ang laptop at 2 bote ng inumin. "Tito, may balita ako," sabi niya pagkaupo. "Pero bago iyon, may hihilingin ako sa inyo. Nasa inyo pa ba ang laptop ni Carla?" Tumango ako. "Nasa kwarto niya. Hindi ko kailanman sinubukang buksan."
Pwede ko bang subukan? Tanong niya. Baka may mga email, notes o kahit ano. Pumasok kami sa kwarto ni Carla na halos walang nagalaw sa loob ng ilang taon. Ang hangin ay amoy alikabok at mga bagay na nakatago. Sa ibabaw ng desk, nakasara pa rin ang itim na laptop. Bahagyang nanginginig ang kamay ko nang iangat ko ang cover. Binuksan iyon ni Marco. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin. Anong password ang ginagamit ni Carla? Bulong niya. Tiningnan ko ang larawan na nasa isang photo frame. Si Carla na tumatawa. Hindi siya mahilig sa komplikadong password, komento ko. Sa mobile phone niya, ginagamit niya ang petsa ng kapanganakan ko. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon ng pangalan ko at iba't ibang petsa. Wala. Pagkatapos ng ilang pagsubok, may pumasok sa isip ko. Subukan mo ang ilaw sa puso, bulong ko. Tiningnan ako ni Marco. Seryoso? Tumango ako. Iyon ang pangungusap na gusto niya simula pagkabata. Tinatype iyon ni Marco. Umikot ang screen saglit at bumukas. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, matakot o pareho. Sinimulan naming tingnan ang mga folder. May mga work report, nakakainip na table, mga dokumento na hindi ko naiintindihan. Hanggang sa nakita ni Marco ang isang folder na may pangalang personal na may maliit na icon ng lock, pero walang password. Sa loob ay may ilang text at kopya ng mga email. Tingnan niyo ito, sabi niya. Binubuksan ang isang file na may pamagat na bakit ako natatakot. Ang mga sulat ni Carla ang pumuno sa screen. Binasa namin ng dahan-dahan. Ikinukwento niya kung paano nagsimulang ipagbawal ni Jerome sa kanya ang pumunta sa mga gathering kasama ang mga kasamahan, kung paano siya magagalit kung mahuli siya ng ilang minuto, kung paano siya nag-iispya sa kanyang mga message at tawag. Pagkatapos nag-usap siya tungkol sa isang pasyente, isang babae na tinawag sa file na F, na tila masyadong obsessed si Jerome. May mga message na dumarating ng hating gabi, mga session na hindi nakalista sa calendar. Malinaw ang mga pangungusap ni Carla. Pakiramdam niya ay nakulong siya. Sa tuwing nagrereklamo siya, binabaliktad ito ni Jerome at ginagawa siyang maging may sala. Dramatic ka, sabi niya. Katulad ka ng tatay mo, tinuruan kanyang maging walang tiwala sa mga lalaki. Sa huli ay may isang pangungusap na nagpabilis sa akin na sumigaw. Natatakot ako na baka mas piliin ni Jerome na iligtas ang kanyang reputasyon kaysa sa buhay ko. Diyos ko, bulong ko. Pinisil ni Marco ang kanyang mga labi. Tito, seryoso ito, sabi niya. Ito ay isang napakalakas na motibo. Kung nagbanta si Carla na isusumbong siya sa College of Psychologists o sa pulisya, masisira ang kanyang karera. Naalala ko na minsan niyang binanggit sa akin ang tungkol sa paghihiwalay at ako, isang tanga, ay palaging sinasabi sa kanya, mag-usap kayo ng mahinahon, huwag kang gagawa ng mga biglaang desisyon. Tinakpan ko ang mukha ko ng aking mga kamay, nag-aapoy ang dibdib ko. Hindi mo iyan kasalanan, sabi ni Marco sa akin, inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ko. Walang nakakaalam kung anong nasa isip ng iba. Ang may kasalanan ay ang gumagawa ng masama. Bumalik kami sa sala na puno ng mga fragments ang ulo. Sinimulan ni Marco na ayusin sa isip ang puzzle, infidelity, control, kakaibang aksidente. Nang hapon, kailangan kong pumunta sa palengke para bumili ng gulay. Nag-alok si Marco na samahan ako, pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng kaunting sariwang hangin ng mag-isa. Karaniwan, ang ingay, ang amoy ng prutas at musika karne, ang mga boses ng mga nagtitinda ay nakakaabala sa akin. Sa pagkakataong iyon, hindi. Katatapos ko lang makipagtawaran para sa ilang sili ng may isang bagay na nagpahinto sa akin. Sa kabilang panig ng kalye, malapit sa tindahan ng sabaw, may isang babae na nakatayo, tahimik. Mayroon siyang gray jacket, nakatali ang buhok at sa kaliwang kamay, may foldable blue umbrella. Huminto ang puso ko. Iyon ang payong ni Carla. Ang mukha niya, mula sa distansyang iyon, ay magkapareho sa kanya. Carla, bulong ko. Inangat ng babae ang kamay niya at nagbigay ng maliit na senyales. Gamit ang hintuturo niya,
kumatok siya ng 2 beses sa sentido niya. Iyon ang kilos na ginagamit ni Carla kapag nahuhuli siyang uma-absent sa mga private lesson. Halos mahulog sa akin ang shopping bag. Ang mga tao sa paligid ko ay nagpapatuloy sa kanilang buhay. Walang sino man ang tila nakakakita sa kanya. Isang motorsiklo ang dumaan sa pagitan namin sa loob ng 1 segundo. Nang dumaan ito, wala na ang babae. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kalye, hirap huminga. Tiningnan ako ng nagtitinda ng sabaw ng may pagtataka. "Ayos lang ba kayo, sir? Tatawid ba kayo?" Tanong niya. Pilit akong ngumiti, kinuha ang bag at bumalik sa bahay na nanginginig ang mga binti. Nang gabing iyon, nakaupo sa silya na wicker, nakatanggap ako ng message mula kay Marco. "Tito, may nakita pa ako tungkol sa aksidente. Ipaliwanag ko sa inyo bukas ng personal. Para sa akin, hindi lang ito isang simpleng banggaan." Tiningnan ko ang screen nang hindi alam kung dapat ba akong guminhawa o magpanik. Sa labas, inilipat ng hangin ang manipis na mga kurtina ng bintana. Sa isip ko, nakikita ko pa rin ang mukha ni Carla sa palengke na may asul na payong. Ano man yon, lalo akong nakumbinsi na ang pagkamatay ng aking anak ay hindi kasing simple ng police report ni ng malambing na bersyon ni Jerome. Kinabukasan, maagang bumalik si Marco. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa sa karaniwan. Binuksan niya ang laptop sa mesa ng sala. "Nakausap ko ang kaibigan ko na nag-practice sa pulisya," sabi niya sa akin. Nagawang tingnan ang ilang panloob na mga note ng case. Ang opisyal na report ay nagsasabing, "Aksidente uniko," isang aksidente. Pero sa mga note, nag-iwan ng tala ang mekaniko na nag-inspeksyon sa kotse ng isang bagay pa. Ang sistema ng preno ay nagpakita ng mga senyales na ito ay sinadya na galawin. "Galawin? Paano?" Tanong ko nang nanginginig ang boses. "Para bang may nagpaluwag ng mga piyesa o nag-alis nito?" Paliwanag niya. "Hindi ito normal na pagkasira. Hindi lang nila napatunayan kung sino ang gumawa, kaya wala ring nangyari." Naramdaman kong umikot ng bahagya ang sala. "At ang airbag?" Bulong ko. "Ayon sa mga tala na yon, dapat sana itong umandar, pero hindi gumana ang module," patuloy ni Marco. "Maaari ulit sabihin na may depekto o may nagtanggal. Kaya sinasabi ko sa inyo na madumi ang aksidenteng ito, Tito. Kung gayon, kailangan nating bumalik sa pulisya," sabi ko. Inilalagay ang kamay ko sa noo ko. "Maaari tayong pumunta," pag-amin niya. "Pero kung pupunta tayo na may hinala lang, lumang sulat at kutob, baka buksan lang nila ang file saglit at isara ulit. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya." "At ano iyon?" tanong ko. "Alamin kung ano ang itinatago ni Jerome," sagot niya. "Marami siyang hawak na sikreto ni Carla at ng ibang tao." Tiningnan ko siya ng may alarma. "Anong plano mong gawin, Marco?" Bumuntong hininga siya. "May kaibigan ako na nagtatrabaho bilang janitor sa klinika ni Jerome," sabi niya. "Minsan nag-iisa siya dun sa gabi at may isang kwarto na walang sino mang makakapasok. Sa tingin ko, kailangan nating tingnan kung ano ang nakatago sa kwartong iyon." Ang ideya ay nakakatakot sa akin at kasabay noon ay hindi mapigilang curiosity. "Papasok ka roon?" Bulong ko. Hindi sa gusto ko, ngumiti siya ng mapait. "Pero may kailangang gumawa niyan kung hindi kayo mag-iisa." Nang hapong iyon, gumawa kami ng plano sa tulong ng kaibigan niyang si Diego, ang payat na janitor ng klinika. Pumayag si Diego na buksan kami ng isang gilid na pinto sa gabi kapag wala ng tao. "Hindi ako aakyat kasama ninyo. Musika babala niya ng kinakabahan. Kung may mangyari, mapapasok ako sa gulo. Pero kung kailangan ninyong lumabas ng mabilis, i-text nyo lang ako." Malamig ang mga kamay ko, pero tumango ako. Dumilim. Ang klinika na Harmonia Interior, Dr. Jerome Herrera, clinical psychologist, ay nakatayo ng puti at tila inosente sa isang tahimik na kalye. Umakyat kami sa gilid na hagdanan na ipinakita sa amin ni Diego. Ang ilang ilaw sa pasilyo ay patay. Ang hum ng air conditioner lang ang sumira sa katahimikan. Nakapunta na ako roon noon, malinis na waiting room, mahinang musika, amoy ng mga langis. Sa gabi, ang lahat ay tila isang inabandonang set.
Binuksan ni Marco ang pinto ng opisina ni Jerome gamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Diego. Ang consulting room ay gaya ng pagkakaalala ko, ang gray sofa para sa mga pasyente, ang work chair, ang maliit na mesa na may tissue at isang maliit na orasan. Ang espesyal na kwarto na binanggit ni Diego ay nasa likod na iyan. Bulong ni Marco, tinuturo ang isang discreet na pinto na kahoy sa isang sulok. Sabi niya, iyan ang file ng mga clinical history at recording. Nakakandado ito. Naglabas si Marco ng paperclip at isang maliit na screwdriver. Saan mo natutunan yan? Tanong ko. Mga kaibigan sa universidad, sagot niya. Huwag kayong mag-alala, Tito. Ang katotohanan lang ang hinahanap namin. Tumagal ng ilang minuto, na tila isang oras para sa akin. Sa huli, sumuko ang lock ng may click. Sa loob, may makipot na kwarto na puno ng mga metal shelf na umaapaw sa mga brown folder. Ang ilan ay nakatagilid, lahat ay may amoy ng lumang papel at ammonia. Ito ang mga mula sa dekadang iyon, turo niya, musika. Pero babalaan ko kayo, ang doktor na nag-asikaso noon ay patay na. Namatay si Dr. Walter ilang taon na ang nakalipas. Ang pangalan na iyon ay nagpabuhol sa tiyan ko. Naalala ko siya ng bahagya. Musika isang lalaki na may salamin, payak ang boses, mabilis ang kamay. Sinimulan naming maghanap. Inilabas ni Marco ang mga folder at binasa ang mga petsa sa mga label. Pagkatapos ng ilang sandali, bulalas niya. Sa tingin ko ito na iyon. Mayroon itong kaparehong araw ng kapanganakan ni Carla. Sa loob ay may mga form na sulat kamay. Sa isa ay nabasa, Ina, Elena Herrera, Ama, Musika Ernesto Reyes. Sa box, numero ng mga sanggol na ipinanganak, may isa. Pero sa ibabaw ay nakita ang anino ng isa pang numero na kinorek. Mukhang may nagsulat ng iba at pagkatapos ay tinakpan. Luma ang tinta, sabi ni Marco ng mahina. Ang impresyon ay dati itong nagsasabing iba. Nag-aapoy ang lalamunan ko. Anong ibig sabihin nito? Lumapit si Cora at kumunot ang noo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo, sagot niya. Hindi ako nagtatrabaho dito noon, pero sinasabi ko sa inyo na ilang taon na ang nakalipas. May mga chismis tungkol sa isang doktor na naglalaro sa mga datos ng panganganak. Tungkol sa adopsyon na patago. Adoption? Inulit ko ng halos walang boses. Iyan ang sinasabi, inamin niya. Pero hindi kailanman napatunayan. Noong mga panahong iyon, mabilis na inililibing ang mga bagay na ito. Walang gustong maghanap ng gulo. Naramdaman kong umuugong ang ulo ko. Nagkaroon ba ng isa pang panganganak noong araw na iyon? Tanong ko. Isa pang sanggol? Tiningnan ni Cora ang iba pang papel sa parehong folder. Sabi rito, isang panganganak lang ang nangyari noong araw na iyon. Musika, sagot niya. Pero tingnan niyo ito. Tinuro niya ang isang maliit na code sa isang sulok at isa pang kakaibang scratch. Bulong ni Marco. Napakakakaiba nito. May mga numero na hindi magkatugma. Kinailangan kong kumapit sa mesa para hindi ako matumba. Ilang taon na ang nakalipas, dagdag ni Cora. May dumating na mag-asawa, matatanda na, para magtanong tungkol sa mga panganganak noong panahong iyon. Sabi nila, ang anak nila ay adopted dito sa doktor na iyon. Sinuri ko ang lahat at wala akong nakita sa opisyal na record. Tanging mga maliliit na note lang na tulad nito. Umalis sila na malungkot. Napuno ng katahimikan ng kwarto. Maaari ba akong kumuha ng kopya ng mga papel na ito? Tanong ko sa huli. Siyempre, musika, sagot niya ng may lambing. Hintayin niyo lang ako saglit. Umalis kami doon na may hawak na ilang photocopy sa kamay. Mas malamig ang hangin sa labas. Sa bus pabalik, tiningnan ko ang mga papel ng paulit-ulit. Ang kinorektahang numero, ang mga code, ang pirma ng doktor. Ang salitang adoption ay umiikot sa ulo ko na parang langaw. Tito, sabi ni Marco ng maingat, posibleng may itinago noong araw na nanganak ang asawa niyo. Naniniwala ka bang bukod kay Carla, may isa pang sanggol? Bulong ko. Ayoko pang magpumilit ng kahit ano, sagot niya. Pero nandoon ang posibilidad at patay na ang doktor na may alam. Tumingin ako sa bintana,
pinapanood ang pagdaan ng mga bahay. Sa loob ko, magkasama ang takot, galit at isang lumang kalungkutan. Paanong posible na ako, isang ama, ay hindi alam kung nagdala ako sa mundo ng higit sa isang anak? Nakauwi kami ng papalubog na ang araw. Kailangan ni Marco na bumalik sa kanyang kwarto para ayusin ang lahat ng dokumento at recording. Huwag mong bubuksan ang pinto sa sino mang hindi mo inaasahan, inulit niya bago umalis. Babalik ako bukas. Nang umalis siya, tila mas malaki at mas walang laman ang bahay. Sinubukan kong maghanda ng hapunan, pero nahihirapan akong mag-concentrate sa paghiwa ng gulay. Ang isip ko ay pabalik-balik sa health center, kay Dr. Walter. Sa mag-asawang iyon na umalis na walang dala. Pagdilim, musika, binuksan ko ang lahat ng ilaw. Karaniwan matipid ako. Nang gabing iyon, gusto kong walang ni isang sulok na madilim. Pagkatapos lang ng 8:00, narinig ang matalim na ingay ng preno sa labas, sinundan ng pagtama ng motorsiklo sa lupa at ilang sigaw. Lumabas ako sa porch na may puso sa lalamunan ko. Sa dulo ng kalye, nagsisiksikan ang mga kapitbahay sa paligid ng isang taong nakahandusay sa tabi ng isang bumagsak na motorsiklo. Nakilala ko ang jacket at ang backpack. "Marco!" sigaw ko. Lumapit ako, nagrereklamo ang aking mga tuhod. Nakahandusay siya sa lupa, maputla, na may ngiwi ng sakit. "Tito!" bulong niya nang makita ako. Biglang nawala ang preno. "May tumawag na ba ng ambulansya?" tanong ko na malapit na umiyak. "Paparating na," sagot ng isa sa mga kapitbahay. Mukhang nabali ang binti niya, pero conscious siya. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa kamay ko. "Tito, pakiusap," hikbi niya. "Huwag ninyong mawawala ang backpack ko. Nandoon ang lahat." "Huwag kang mag-alala," siniguro ko sa kanya. "Aalagaan ko iyan." Dumating ang ambulansya. Gusto kong sumakay kasama niya, pero pinilit niya akong manatili. "Magpapadala ako ng message," sabi niya sa pagitan musika ng mga ngipin habang isinasakay siya. "Kailangan kong maging maayos kayo." Bumalik ako sa bahay na nakasabit sa balikat ko ang backpack, nanginginig. Sa loob ng ilang oras, natuklasan ko na ang panganganak ng aking asawa, musika, ay hindi ang inaakala ko at muntik nang mamatay ang pamangkin ko dahil sa preno na biglang hindi gumana. Inilagay ko ang backpack sa kwarto ko at umupo saglit para huminga sa sala. Nagpalit ako ng damit, nag-hot shower para paluwagin ang nerbiyos ko. Basang-basa pa ang buhok ko. Pumasok ako sa dining room habang pinupunasan ang kamay ko ng maliit na tuwalya at bigla akong natigilan. May isang taong nakaupo sa mesa, nakatalikod sa akin. Isang babae, nakatali ang buhok sa simpleng ponytail, nakasabit sa balikat ang gray jacket. Sa mesa ay may 2 tasa ng tsaa, may usok pa rin na umaakyat mula sa isa. Ako'y nanigas, dahan-dahang humarap ang babae. Iyon ang mukha ni Carla, tulad noong huling mga taon bago siya mamatay. Walang sugat, walang dugo, tanging ang payapa at medyo malungkot na ekspresyon. "Papa," sabi niya ng may malambing na boses. "Pasensya na at pumasok ako nang hindi nagpapaalam. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o bibigay." "Carla, ikaw ba iyan?" nauutal kong sabi. Ngumiti siya ng bahagya. "Anong gusto mong maging ako, Papa?" tanong niya. "Kung gusto mong panaginip lang, maaari akong mawala. Kung gusto mong totoo, mananatili ako rito na nakaupo." Kakaiba ang kanyang mga salita, pero masyadong puno ang ulo ko para pag-aralan ang mga ito. Nakita ko lang kung paano niya hawakan ang tasa gamit ang hintuturo at hinlalato niya sa handle ang hinlalaki sa itaas. Ang 2 pang daliri ay sumusuporta sa ilalim, katulad ni Carla. Tinuro niya ang upuan sa harap niya. "Umupo ka, galing ka sa klinika, siguro pagod ka." Umupo ako na parang hinihila ng isang hindi nakikita na thread. "Alam mo?" tanong ko. "Alam mo ba ang tungkol sa klinika?" "Marami akong alam," sagot niya ng dahan-dahan. "Nagsinungaling sila sa iyo, Papa. May kinuha sila sa iyo at ang taong pinagkakatiwalaan mo ay patuloy na nagsisinungaling simula noon." Tiningnan ko siya ng maigi. Magkapareho sila ni Carla pero may isang bagay na napakabanayad na kakaiba sa paraan niya ng pagkukunot noo sa tingin.
Naisip ko na baka iyon ay ang ilaw o ang mga taon ng pagkawala. Hindi ko naiintindihan, bulong ko. Ano ka? Isang espiritu, isang hallucination, isa pang anak. Matanda na ako, huwag mong paglaruan ang isip ko. Yumuko siya saglit at pagkatapos ay tumingin ulit sa akin ng puno ng tubig ang mga mata. Ano man ako, sabi niya, may isang bagay na hindi nagbabago, nasa musika panig mo ako. Bahagya siyang lumingon sa pinto na para bang may naririnig. Hindi siya titigil hanggang sa mapatahimik ka. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng malakas. Tok-tok, mayak musika tok-tok. Ang boses ni Jerome ay narinig mula sa labas. Bienan, si Jerome ito. Nasa bahay ba kayo? Tiningnan ko ang babae. Nandoon ang upuan sa harap ko. Ang tasa ay umuusok pa rin. Tumayo ako ng nanginginig. Dinala ko ang tasa sa kusina nang nanginginig ang mga kamay at muntik na itong matapon sa sink. Bumalik ako sa sala, huminga ng malalim at nagbukas. Si Jerome ay nasa doorway, magulo ang buhok. Nakatiklop ang manggas ng shirt niya na may nag-aalalang mukha. Ang tagal mo, sabi niya. Nag-alala ako. Nasa banyo ako, sagot ko ng matigas. Ang mga mata niya ay tumingin sa buong sala na para bang may hinahanap. Nag-iisa lang kayo? Oo. Pumasok siya nang hindi iniimbitahan. Ang tingin niya ay mula sa dining room patungo sa frame ng larawan ni Carla. Nabalitaan niyo ba ang tungkol kay Marco? Tanong niya ng biglaan. Huminto ang puso ko. Anong nangyari? Nagpanggap akong hindi alam. Nagkaroon siya ng aksidente sa motorsiklo sa kanto, paliwanag niya. Dumaan ako kanina at narinig ko ang mga kapitbahay. Sabi nila, bigla raw nawala ang preno. Kahit na alam ko na, pareho pa rin ang reaksyon ng katawan ko. May kilabot. Nakita mo ba? Hindi, dinala na raw, sagot niya. Kakaiba ang mundo, di ba? Ang mga tao na masyadong nakikisali sa mga bagay na hindi naman sa kanila ay minsan nakakatanggap ng mga senyales para tumigil na sila. Paano niya nasabi iyon? Kinilabutan ako. Anong gusto mong sabihin? Kinalaban ko siya. Ngumiti siya ng manipis. Wala namang concrete. Sa pangkalahatan lang ang sinasabi ko. Umupo kayo. Umupo kami ng magkaharap. Yumuko siya sa akin. Pinagsama ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko, lumalala na ang kalagayan niyo, sabi niya nang walang sugarcoating. Nakakarinig kayo ng mga boses, nakakakita ng mga taong wala naman. Ngayon ang pamangkin niyo ay naaksidente. Ang lahat ay maaaring konektado sa stress, kakulangan sa tulog, mga nakakalitong pag-iisip. Hindi ako baliw, Jerome, putol ko sa kanya. May mga masamang bagay na nagmumula pa sa nakaraan. Magsisimula na naman kayo sa aksidente ni Carla? Bumuntong hininga siya. Naimbestigahan na ng pulisya. Carla mismo ang nagsabi sa akin na huwag akong maniniwala sa iyo. Binitawan ko iyon habang tumataas ang boses ko. Ang mga mata niya ay kumipot ng 1 segundo pero agad niyang binawi ang kanyang malambot na ekspresyon. Ang sulat na nakita niyo ay mula sa isang dalaga na nababalisa sa mga problema sa relasyon, sabi niya. Pero wala na siya. Kayo at ako na lang ang natitira. Pamilya tayo. Ang salitang pamilya ay parang bitag sa akin. Ayoko na may sinumang magsamantala sa inyo, dagdag niya. Ang pamangkin niyo si Marco, halimbawa, nabubuhay siya sa mga nakakatakot na kwento. Maaari niya kayong gawing isa pang karakter. Gusto niyo ba iyon? Nanatili akong tahimik. Ang isang bahagi ng kanyang sinasabi ay makatuwiran. Ang isa ay naglalabas musika ng lason. Kaya biyenan, patuloy niya, nakatingin ng matindi sa akin. Sa tingin ko, ang pinakamahusay ay pumunta na kayo sa isang residence para sa mga matatanda. Maganda, may mga nurse, doktor. Ako na ang bahala sa lahat ng paperwork. Ang inyong mga ari-arian ay mapoprotektahan. Kailangan niyo lang magpahinga. Naalala ko ang mga salita ng babae sa mesa. Hindi siya titigil hanggang sa mapatahimik ka. Hayaan mo akong isipin iyan, sabi ko ng dahan-dahan. Bumuntong hininga at tumango si Jerome. Sige, pero huwag niyo nang patagalin. Hindi na kayo maaaring manatili ng ganito. Tumayo siya. Inaayos ang kanyang shirt. Bago umalis, tinitigan niya ako ng matagal. Mahal ko kayo, Bienan.
sabi niya ng walang emosyon. Ayoko na mawala kayo. Nang isara niya ang pinto, nanatili ako sa parehong lugar. Ang salitang mawala ay mas naging tunog na mawalan kaysa malito. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng message mula kay Marco mula sa ospital, isang larawan ng kanyang binti na nakaplaster. Ang mukha ay maputla pero nakangiti. Tito, huwag kayong mag-alala. Hindi ako namatay. Kailangan kong magpahinga, pero sinabi ng mekaniko na may lumuwag na tornilyo sa preno, na para bang sinadya na luwagan ng isang tao. Naramdaman kong nag-aalangan ang puso ko. Isa pang message, nakuha ko ang contact ng mag-asawa sa health center na sinabi ni Aling Cora, si Mang Manny at Aling Nena. Nakatira sila sa isang baryo dito lang sa malapit. Kung may lakas kayo, maaari nyo silang bisitahin. Tutulungan ko kayo mula rito sa telepono. Sumagot ako, sige. Ang bahay ni Mang Manny at Aling Nena ay simple, pininturahan ng light green na may maliit na hardin ng mga paso sa harap ng pinto. Pumunta ako ng hapon sa taxi, mahigpit na hawak ang folder na may mga kopya mula sa health center. Nagbukas si Aling Nena, pagod ang mukha, kupas ang shawl, depensibo ang mata. Kayo po ba si Aling Nena? Tanong ko ng may lambing. Ako po si Ernesto. Binigay nila sa akin ang inyong address sa Health Center La Esperanza. Agad na naging tense ang mukha niya. Naipaliwanag na namin ang lahat ng alam namin. Mabilis niyang sabi. Wala kaming kasalanan. Mga simpleng tao lang kami. Gusto lang namin ng anak. Ako rin po ay simpleng tao, sagot ko. At gusto ko lang din ng anak. Pwede ba akong pumasok saglit? Nag-alinlangan siya. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nagpakita sa likod niya. Puting-puti ang buhok, nanginginig ang mga kamay. Sa huli, mas binuksan nila ang pinto. Umupo kami sa sala, inilagay ko ang mga photocopy sa mesa at binuksan ang file na may pangalan ko. 40 taon na ang nakalipas, sabi ko. Nanganak ang asawa ko sa center na iyon. Ang parehong doktor na nag-asikaso sa adoption nyo ang pumirma sa panganganak ng anak ko. Sa mga papel ko, may mga blurred na numero at kakaibang note. Ang gusto ko lang malaman ay kung ang bata na ibinigay sa inyo ay may kinalaman sa akin. Nagtinginan sila, nagsimulang manginig ang mga labi ni Aling Nena. Mang Manny, bulong niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit, huminga ng malalim at nagsalita. Nadesperado kami, sabi niya. Hindi kami magkaanak. May nagkuwento sa amin tungkol sa isang doktor sa center na iyon na tumutulong sa mga mag-asawa na nangangailangan ng sanggol. Pumunta kami, nagbayad. Sabi ng doktor, ang sanggol ay anak ng isang mahirap na babae na hindi kayang alagaan na mas magiging maayos ito sa amin. Hindi siya nagbigay ng mga pangalan? Tanong ko. Hindi kailanman, tanggi niya. Sabi lang niya, huwag kang masyadong magtanong at sumunod kami. Tumulo ang mga luha ko. Nasaan na ngayon ang anak na iyon? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Valerie, sagot ni Aling Nena. Dito, kasama namin, sagot ni Aling Nena. Pinangalanan namin siyang Valerie. Matanda na siya, pero ilang taon na siyang nalilito kung sino siya. Alam niyang adopted siya. Palagi niyang tinatanong ang pinagmulan niya. Wala kaming mga sagot. Ang pangalan ay tumagos sa akin. Valerie. Hindi kailanman binanggit iyon ng pasyente sa mga recording, pero masyadong tumutugma ang kanyang kwento. Pumunta kami sa health center, dagdag ni Mang Manny. Nagtanong kami, baka iyon ang sinabi nila kay Aling Cora, pero bumalik kami na walang dala. Kaya dinala namin siya sa isang psychologist para tulungan siya sa kanyang pag-aalala. Isang mabait, elegante, edukadong psychologist, musika, dagdag ni Aling Nena. Si Dr. Jerome Herrera. Masakit ang dibdib ko kahit na pinaghihinalaan ko na yon. Simula kailan siya nagpatingin. Ang una ay mga 1 taon pagkatapos lumabas sa balita ang aksidente ng asawa ng isang kilalang psychologist, paliwanag ni Mang Manny. Sabi ng asawa ko, napakatulad niya kay Valerie. Simula noon, hindi siya naging mapayapa hanggang sa dinala namin siya sa psychologist na yon nang hindi namin alam na siya pala ang biyudo. At pagkatapos, sa una ay bumuti, sabi ni Aling Nena.
Pagkatapos nagsimula siyang umuwi ng huli mula sa mga session, minsan basang-basa, nagsasabing nagtagal siya sa pakikipag-usap. Kung tinatanong namin siya, nagagalit siya at sinasabi sa amin na hindi namin naiintindihan ang sakit niya. Nakuha ko ang imahe ng babae na may gray jacket, ng asul na payong, ng boses sa telepono at ang katiyakan na si Jerome ang nasa likod ng lahat. Habang pauwi, itinutulak ng hangin ng hapon ang bintana ng taxi. Hindi na lang ako isang malungkot na byudo. Naramdaman ko na para akong isang tao na pinipilit lumaban. Nang gabing iyon ng 11:00, muling tumunog ang landline phone. "Papa?" Ang boses ng babae ay tila pagod na. "Pagod na ako?" Musika. Pinipilit niya akong patuloy na bumalik. Sinasabi niya sa akin kung ano ang sasabihin ko. Sabi niya, kailangan mo siyang paniwalaan o masisira ang lahat. "Sino siya?" Tanong ko, kahit na hindi na kailangan. "Ang palaging nakasuot ng perpektong shirt at banayad na pabango," sagot niya. "Ang nagsasabing, baliw ka." Napuno ng luha ang mata ko. "Kung gayon, patigilin natin siya sa pag-utos," sabi ko. "Pero kailangan mong maging tapat sa akin. Gusto mo ba akong tulungan?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang boses ay sumagot ng nanginginig. "Natatakot ako, Papa. Pero oo, pagod na akong manahimik." Musika. Pinutol ko ang tawag. Kinuha ko ang mobile phone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype ako kay Jerome. Pinag-isipan ko ang tungkol sa residence. Bukas ng 11:00 ng gabi, pumunta ka sa bahay na dala ang mga papel. Gusto kong mag-usap tayo ng mag-isa at pumirma. Ipinadala ko ang message at huminga ng malalim. Hindi na ako maghihintay na ang gabi ang dumating para sa akin. Ako ang tatawag sa halimaw sa sala ko. Kinabukasan, masakit ang tiyan ko buong araw dahil sa nerbiyos. Nang hapon, tinawagan ako ni Marco mula sa ospital. "Talaga bang tatanggapin mo siya ngayong gabi?" Ang boses niya ay parang nakalmot. "Oo," sagot ko. "Pagod na ako sa kasinungalingan." "Kung gayon, i-record musika niyo ang lahat," pakiusap niya. "Ilagay niyo ang mobile phone para mag-record sa isang sulok. Kung magawa ninyong magsalita siya tungkol kay Carla, kay Valerie, sa preno, sa adoption, may kaibigan akong pulis na sa isang audio ay mabilis na makakakilos." Gagawin ko, pangako ko. Pagdilim, inayos ko ang bahay. Hindi ako naglinis. Inalis ko lang sa sala ang mga bagay na maaaring maging sandata sa kamay niya. Inilagay ko ang mobile phone sa shelf ng mga libro na nakabukas ang recorder, nakatago sa pagitan ng 2 novel. Ang orasan ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa 11:00. 11:05, narinig ko ang makina ng kanyang kotse na huminto sa harap ng bahay. Sumilip ako sa likod ng kortina. Iyon ang puting kotse na palagi niyang ginagamit. Lumabas ako bago siya kumatok. "Pasok," sabi ko. Sa pahintulot, "Musika," sagot niya, nang may manipis ng ngiti. Pumasok siya, inilapag ang briefcase sa tabi ng sofa at tumingin sa paligid na para bang tinitingnan kung wala ng ibang tao. "Mukha kayong mas kalmado," sabi niya. Natutuwa ako. "Dala mo ba ang mga papel?" Tanong ko. Tumango siya. Naglabas siya ng folder na perpektong ayos. "Narito ang special power of attorney," paliwanag niya. "Kung pipirmahan niyo ito, ako na ang bahala sa inyong buong sitwasyon. Mga proseso sa residence, mga medical na desisyon, pamamahala ng pera niyo. Hindi na kayo kailangang mag-alala." Kinuha ko ang folder, pero hindi ko binasa ang buo. Nakita ko ang mga salitang representation, faculty of decision, patrimony. "Kung pipirmahan ko ito," sabi ko ng dahan-dahan, "ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko." "Mapagkakatiwalaan ako, biyenan," sagot niya ng may kabaitan. "Ako ang pamilya niyo." Isinara ko ang folder. "Mag-usap tayo ng totoo." "Hindi." Kinumot niya ang kanyang mga mata. "Anong gusto mong sabihin?" "Nasa health center La Esperanza ako," binitawan ko. "Nakita ko ang birth certificate ni Elena. Sabi rito, nagkaroon kami ng isang sanggol, pero ang mga blurred na numero ay nagpapahiwatig na baka higit pa sa isa. At nakilala ko ang isang mag-asawa na nag-ampon ng isang sanggol mula sa parehong doktor noong araw na iyon."
Ang mga pangalan nila ay Mang Manny at Aling Nena. Sabi nila, ang anak nila na ipinanganak din noong araw na iyon ay nagpapatherapy sa iyo sa loob ng ilang taon. Ang mukha niya ay tumigas ng 1 segundo. Ang mga kamay niya na nakarelax ay naging tense sa kanyang mga tuhod, pero ang boses niya ay nanatiling malambing. 40 taon na ang nakalipas yon, Ernesto. Patay na ang doktor. Madali lang na paghaluin ng mga tao ang mga kwento. Valerie ang pangalan ng anak, putol ko. Sinabi nila sa akin na labis siyang nabalisa nang makita ang balita ng aksidente ng asawa mo, isang babae na napakakatulad niya, kaya napunta siya sa consultation mo. Ikaw mismo ang nagsabi. Pasyente na may problema sa identity sa parehong lungsod. Kawili-wili, di ba? Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Patuloy musika ko nang nanginginig pero matatag ang boses. Alam ko ang tungkol sa pasyente na nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang pamilya, na naghihinala na adopted siya sa isang klinika na halos sarado. Alam kong itinago mo ang kanyang mga session sa isang hard drive. Nakita ko kayo kasama siya sa recording. Alam kong pinalabas mo na iniligtas mo siya. Isang simula ng ngiti ang tumawid sa mukha niya. At pagkatapos ay nagtanong siya, anong konklusyon ang gusto mong marating? Na hindi aksidente na nawalan ng preno ang kotse ni Carla, bulong ko. Na ang airbag ay hindi nasira nang hindi sinasadya, na mayroon kang motibo at paraan, na minanipula mo si Valerie tulad ng pagmamanipula mo sa akin at ginamit mo ang pagkakahawig niya sa anak ko para paglaruan ang puso ko. Kung nagdesisyon na kayo na isa akong halimaw, sabi niya, inililigay ang ulo niya. Bakit mo ako tinawag? Dahil may isang bagay na hindi mo pa ipinapaliwanag sa akin, sagot ko. Namatay ka na sa pagsubok na paniwalaan akong baliw. Mga tawag, mga katok, mga manika na nagpapalit ng lugar. Para saan? Para saan ang lahat ng drama? Sa wakas, nanlamig ang mga mata niya. Para tumahimik ka, sagot niya ng walang adornment. Para i-discredit mo ang sarili mo, para titingnan ka ng lahat bilang isang matanda na nalilito at walang sino mang maniniwala sa iyo kung sakaling magdesisyon kang makialam sa hindi mo dapat. Kahit na tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. Tanong ko. Ang salitang kamatayan ay masakit, sabi niya ng napaka-musika, tahimik. Hayaan ko lang na umayon ang mga pangyayari. Ang isang kotse ay maaaring masira. Ang isang kalsada ay maaaring basa. Ang isang babae ay maaaring magmaneho habang umiiyak. Ang pulisya ay nangangailangan ng isang malinis na kwento. Ibinigay ko iyon sa kanila. Naramdaman kong humigpit ang mga buko ng kamay ko. Isa kang psychopath, idinura ko. Hindi maganda ang mundo sa mga taong masyadong maraming alam, dagdag niya. Muntik na ring sumama si Marco kay Carla. Nakakainis na ang preno niya ay bahagya lang na nasira. Lumaki ang hum sa aking tainga. Muntik na akong sumugod sa kanya, pero sa sandaling iyon, tumunog mula sa labas ang lumang, mahinang katok sa pinto. Tok, tok, tok. Kaming dalawa ay lumingon. Huwag mong buksan, utos ni Jerome biglang tumayo. May mga kakaibang tao na naglalakad sa ganitong oras. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nandito siya para sa akin, sagot ko. Hindi para sa iyo. Naglakad ako papunta sa pinto nang nanghihina ang mga binti ko. Pinuwersa ako ng isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Tumingin ako sa peephole. Nandyan, musika siya. Ang babae na may gray jacket, nakatali ang buhok, maliwanag ang mga mata. Papa, nilalamig ako. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi niya. Buksan mo. Pinihit ko ang susi at binuksan ng malapad. Lumabas siya. Pumasok ang malamig na hangin ng kalye kasama niya. Nararamdaman ko si Jerome sa likod ko. Tense. Carla, bulong ko. Ang babae ay nakatingin sa akin at bahagyang umiling. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi, sabi niya. Valerie ang pangalan ko. Tila huminto ang oras. Ang boses ay medyo mas mababa, ang mga kilos ay halos magkapareho. Naramdaman kong umuurong ako ng isang hakbang. Papa, noong ipinanganak kami, twin kami. Sabi niya ng dahan-dahan. Si Carla at ako, pero ipinagbenta ako sa ibang pamilya. Lumaki ako sa isang bahay kung saan hindi ako nagkasya.
Nararamdaman ko na may kulang hanggang sa nakilala ko siya. Musika. Itinuro niya si Jerome ng may maliit na kilos. Siya ang unang nagsabi sa akin na ang dugo ko ay katulad ng sa asawa niya. Napuno ng luha ang mga mata ko. Bakit hindi ka nagpakita ng harapan? Tanong ko. Bakit ang lahat ng ito, ang mga tawag, ang mga yapak, ang manika? Musika. Dahil sinabi niya sa akin na iyon ang dapat na mangyari. Sagot niya nang nanginginig ang boses. Tinuruan niya ako ng mga pangungusap, mga alaala, mga sikreto. Sabi niya, itinapon mo ako para lang mapunta sa kapatid ko na nararapat akong parusahan, na maniniwala ka lang sa katotohanan kung ikaw ay magsisimulang manginig. Tiningnan ko si Jerome. Siya ay maputla pero nag-aapoy ang mga mata niya. Ibinigay mo sa kanya ang aming mga alaala, sabi ko. Ang pangungusap tungkol sa ilaw sa puso, ang nakatagong sulat, ang manika. May access ako sa lahat, sagot niya ng may pagmamaliit. Sa laptop ni Carla, sa telepono niya, sa mga video niya. Habang natutulog kayo, maaari akong magbasa at makinig. Ang kapangyarihan ay nasa taong naghawak ng impormasyon, biyenan. Ginamit ko lang iyon. Tiningnan ako ni Valerie, tumutulo ang mga luha. Naisip ko na inililigtas niya ako. Sabi niya, na sa wakas, may nakakaintindi sa kawalan ko. Ipinakita niya sa akin ang DNA test na ginawa gamit ang toothbrush ni Carla at isang sample ko. Sabi niya, tingnan mo, musika pinili ka ng tatay mo na iwan, pinili niya ang kapatid mo at iniwan ka. Napuno ako ng galit, kaya tinanggap ko ang kanyang plano. Tawagan ka ng alauna, ilagay ang manika sa libingan, pumasok at lumabas sa bahay mo. Takutin ka, lahat ng sinabi niya. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Ito ay mainit, napakatotoo. Anak, bulong ko, anak din kita. Wala kang kasalanan. Mas malakas na umiyak si Valerie. Ang ginawa mo ay mali, pero mas masahol ang pinaniwalaan ka, dagdag ko. Anong emotional scene? Putol ni Jerome nang biglaan na may matalim na boses. Mag-ama na nagkikita ulit para mag-akusa sa akin ng magkasama. Naglabas siya ng isang bagay mula sa briefcase, isang syringe na may malinaw na likido. Huwag kayong mag-alala, biyenan, sabi niya. Ito ay sedative lang, matutulog kayo ng matagal. Bukas, maniniwala ang lahat na nagkaroon kayo ng brochure. Isang matanda na nagde-delirious, takot sa mga boses. Walang sino mang makikinig sa inyong mga akusasyon. Lumapit siya sa akin. Umurong ako at natapilok sa rug. Sumalungat si Valerie. Huwag mo siyang hawakan, musika sabi niya. Umalis ka, utos niya. Kung wala ako, mananatili kang nawawala nang hindi alam kung sino ka. Kung wala ka, buhay sana si Carla, sagot niya, nanginginig. Pagkatapos, napakabilis ng lahat. Sumugod si Jerome sa amin. Sinubukan ni Valerie na kunin ang syringe. Naglaban sila. Nakita ko ang needle na dumikit sa blouse. Tumingin ako sa paligid ng desperado at kinuha ang mabigat na vase mula sa mesita. Nang hindi nag-iisip, ipinukpok ko iyon sa likod ni Jerome ng buong lakas ko. Nabali ang salamin, tumapo ng tubig. Nawalan siya ng balanse, tumama sa gilid ng mababang mesa at gumulong hanggang sa bumagsak malapit sa mga hagdanan na papunta sa maliit na back patio. Nakahandusay siya, humihikbi, malayo ang syringe, gumugulong sa isang sulok. Nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Kumapit sa braso ko si Valerie, nanginginig din. Sa labas, nagsimulang sumigaw ang mga kapitbahay. May nagtanong, Manong Ernie, musika, ayos lang ba? Sa malayo, narinig ko sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, ang malinaw na tunog ng isang siren na papalapit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na tumitigil si Jerome na maging anino na nagpapagalaw sa lahat sa likod ng kanyang ngiti at puting gown. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na nasa amin ang kwento. Ang mga sumunod na araw ay pinaghalong pulis, ambulansya at declaration. Hindi namatay si Jerome. Nabali ang ilang buto niya at nagkaroon ng sugat sa ulo, pero nanatili siyang conscious. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, masyadong maraming mata at tainga.
May ilang kapitbahay ang nakakita sa kanya na may hawak na syringe. At ang pinakamahalaga, si Marco ay dumating na pilay gamit ang kanyang plaster, kasama ang isang batang pulis na kaibigan niya, at dinala nila ang audio ng gabi. Sa sala, inilagay nila iyon sa speaker. Ang boses ni Jerome na nag-uusap tungkol sa mga preno na pinaluwag, tungkol sa mga airbag, tungkol sa manipulation kay Valerie, at sa plano na palabasin akong baliw. Nasisikmura ako na marinig iyon, pero tumango ang pulis, binibigyang diin ang bawat fragment sa isip. Sa pamamagitan nito at ng mga papel mula sa health center, kasama ang mga declaration ni Mang Manny at Aling Nena, marami na tayong ebidensya, sabi niya. Hindi siya makakapagtago sa likod ng titulo niya. Ilang linggo pagkatapos, ang pangalan ni Jerome ay nagsimulang lumabas sa lahat ng balita. Prestigious na psychologist musika, sangkot sa pagkamatay ng asawa niya at sa panloloko sa maraming pasyente. Sa telebisyon, ipinapakita nila ang larawan niya at isang maliit na larawan ni Carla sa sulok. Pinapatay ko ang aparato sa tuwing nakikita ko iyon. Sinamantala ni Marco ang kanyang mga kontak sa radyo at ang kanyang podcast. Gumawa siya ng isang espesyal na series tungkol sa case. Natakot ako na baka ituring niya itong palabas, pero nang sabihin niya sa akin na pakinggan ko, binuksan ko. Hindi ito kwento ng multo, sabi niya sa isa sa mga episode. Ito ay kwento tungkol sa kung paano maaaring gamitin ng isang tao ang sakit ng iba para kontrolin ang kanilang isip at buhay. Narinig ko ang kanyang mga salita na nakaupo sa aking silya na may larawan ni Carla sa harap, hinahaplos ang frame. Ang proseso ng korte ay mabagal gaya ng dati, pero sa pagkakataong ito, hindi ako, musika, nag-iisa. Sa tuwing tinatawagan ako ng pulisya para magbigay ng statement, nakaupo sa tabi ko si Valerie at hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Ang aming relasyon ay hindi gumaling ng biglaan. Sa una, dalawa kaming estranghero na pinagsama ng dugo at ng isang baluktot na kwento. Minsan, tinatawag ko siyang Carla nang hindi sinasadya. Minsan, tinitingnan niya ako na parang nagtatanong kung totoo ba ang lahat. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos, umupo kaming magkasama sa porch. Ang hangin ng Quezon City ay nagdala ng echo ng mga batang naglalaro sa malayo. Noong bata ka, nangulila ka ba sa isang tao na hindi mo alam kung sino? Tanong niya ng biglaan. Oo, sagot ko nang hindi nag-iisip. Maraming beses akong napanaginipan na mayroon akong higit sa isang anak. Nagigising ako na may pakiramdam na may kulang sa akin at pinapagalitan ko ang sarili ko, iniisip na kalungkutan lang iyon. Ngumiti siya ng malungkot. Napanaginipan ko rin ng isa pang tatay, sabi niya. Hindi si Mang Manny ang tatay ko, ibang boses. Sinasabi niya, anak, sa paraan na sumasakit ang dibdib ko, tulad ng pagfog ng aking mga mata ngayon. Patawarin mo ako, bulong ko. Patawarin mo ako sa hindi paghahanap sa iyo, sa hindi pag-alam na umiiral ka. Hindi mo iyan kasalanan, tanggi niya. Ang may kasalanan ay ang doktor na nagnakaw ng isang anak, musika, at ipinagbenta sa ibang pamilya. At pagkatapos si Jerome na pinaglaruan ng lahat, kami ay biktima, Papa. Kami ang sabi niya. Ang salitang iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Pagkatapos ng ilang araw, pumunta kaming magkasama sa sementeryo. Pinilit ni Marco na sumama kahit na kailangan niyang umasa sa isang saklay. Dala ko ang mga puting bulaklak. Si Valerie, isang purple bouquet. Tumayo kami sa harap ng libingan ni Carla nang matagal sa katahimikan. Hello, Carla, sabi ko sa huli na nanginginig ang boses. Pasensya na at ngayon lang kita dinalhan. Lumunok ng laway si Valerie at nagsalita ng mahina na parabang natatakot na gisingin ang isang tao. Hello, bulong niya. Hindi ko alam kung dapat ba kitang tawaging nakatatandang kapatid o nakababata, pero salamat. Salamat dahil sa iyo nabuksan ang lahat ng kasinungalingan. Dahil sa iyo, nakita ko si Papa. Inilipat ng hangin ang mga dahon ng frangipani sa ibabaw ng aming ulo. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang mga luha na lumabas ng walang hiya. Nangangako ako na hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong ito, bulong ko.
Hindi ko maibabalik ang buhay mo, musika. Pero maaari kong mahalin si Valerie tulad ng dapat kong ginawa simula pa noong una. Inilagay namin ang mga bulaklak ng magkasama, napakalapit. Kumuha si Marco ng larawan ng aming mga likod, kaming dalawa sa harap ng libingan, pero wala siyang sinabi. Sa bahay, sinimulan kong baguhin ang mga detalye. Ibinaba ko ang mga larawan ni Jerome mula sa mga dingding. Itinago ko ang larawan niya kasama si Carla sa isang espesyal na album. Ayoko itong sirain. Hindi ko buburahin ang bahagi ng buhay ng aking anak na kasama siya. Ayoko lang na nakadikit ang mukha niya sa mga dingding ko. Sa sala, sa tabi ng malaking larawan ni Carla na may graduation gown, inilagay ko ang isa pang bago. Ako, si Valerie at si Marco, nakaupo sa silya na wicker, nakangiti ng medyo awkward. Kung may titingin sa larawan ng walang alam, iisipin nila na magpinsan sila na magkamukha. Minsan sa gabi, natutulog si Valerie. Ikinuwento niya sa akin kung paano ang kanyang pagkabata sa bahay ni Mang Manny at Aling Nena, ang eskwelahan, ang mga party kung saan siya nakakaramdam ng pagiging out of place. Ikinuwento ko sa kanya si Carla noong bata pa siya, kung paano siya natatakot sa dilim at kung paano kami nag-imbento ng magkasama ng pangungusap tungkol sa pagsindi ng ilaw sa puso. Hindi namin sinubukan na punan ang lahat ng kawalan, nagbahagi lang kami ng paunti-unti para ang butas ay masakit pero kayang dalhin. Ilang buwan pagkatapos, nang si Jerome ay opisyal ng nakakulong, naghihintay ng paglilitis, isang gabi nagising ako ng walang dahilan. Sa gawi, tiningnan ko ang orasan, 12:58 na. Noong una, ang makita ang oras na yon ay nagpabibigat sa aking puso. Sa pagkakataong ito, bumuntong hininga lang ako. Lumabas ako sa kwarto ko at naglakad sa pasilyo. Ang landline phone ay nakapatong ng tahimik sa mesita. Patay ang mga ilaw, maliban sa isang maliit na ilaw sa sala. Mula sa guest room ay narinig ang muffled sound ng isang video. Tumatawa si Valerie sa isang bagay na pinapanood niya sa telepono. Pagkatapos lang, tumunog ang isang message sa group na ginawa ni Marco para sa aming tatlo. Pamilya. Iyon ay mga tunog ng buhay, hindi ng mga multo. Tumayo ako sa harap ng pangunahing pinto, ngayon ay nakasarado na ng isang pihit lang ng susi. Walang mga anino sa kabilang panig. Walang basang yapak. Walang mahinang katok. Tanging ang malamig na gabi, mas kaibigan kaysa kalaban. Nag-alauna ang orasan, isang chime, isa pa, at pagkatapos ay katahimikan. Ngumiti ako. Alauna na naman, bulong ko. Hindi mo na ako tinatakot. Bumalik ako sa kwarto ko, pero bago iyon, huminto ako sa harap ng mga larawan sa dingding. Magandang gabi, Carla, bulong ko. Magandang gabi, Valerie. Pinatay ko ang ilaw. Ang bahay ay nalubog sa isang tahimik na dilim. Hindi ito ang nakakatakot na dilim noong una, kundi isang dilim na maaari kong makipagkasundo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nakatulog ako nang hindi naghihintay ng telepono na tutunog ng alauna ng madaling araw. Kung narating mo ito, isulat ang salitang Gemelas sa comments para malaman ko na kabilang ka sa mga nagtitiis hanggang sa huli. Huwag mong kalimutang i-follow ang page, i-like ang story na ito, at i-share para mas marami pang tao ang magtatanong kung sino ang tumatawag ng alauna ng madaling araw. Yeah.